And hereby we know that He abideth in us by the Spirit which He hath given us. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo muna humingi ng tulong, lumapit tayo sa Diyos sa panalangin, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po kayong kumilos at gumawa sa aming pagtitipong ito, dahil ang pagtitipong ito ay hindi sekular na pagtitipon. Hindi po ito pang-sanlibutan, kundi ito po ay pang-spiritual na bagay para po sa inyong kapurihan, pagtitipon na dahilan sa pangalan ng Panginoon Kristo, dahilan sa utos po ninyo mula sa inyong salita, na huwag naming pabayaan ang ganitong pagkakatipon ng pananambahan. Ekstrang karunungan mula sa inyo ang hinihiling ko po, Panginoon, makapag-share ako ng may kaayusan at ekstrang kaunawaan sa bawat tagapakinig, gising na diwa at ang kaayus at kapayapaan, bagamat mabanas po at walang kuryente, nawa po ay maging maayos at matagumpay ang amin pong pag-aaral ng mga salita at patuloy niyo sawayin ang mga gawa ng kadiliman. Pagpalaan niyo po mga bata at tagapagturo sa labas, kaming lahat. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po po, salamat sa inyo. Medyo, ayan. Okay, so ang ating pong pag-aaralan ay kukuhanin po natin sa talatang 18 ang paksa. Paksa muna para ika nga ay meron direksyon. Ang paksa po natin ay yung sinabi sa bandang huli ng 18 na indeed and in truth. Sa Tagalog po, babasahin ko ang sinasabi ng talatang 18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Okay? So, gawa at katotohanan. Yan po ang ating paksa. Gawa at katotohanan sa English ay indeed and in truth. So, mga minamahal, yung pong pag-ibig o yung magaling lamang sa salita o sa dila, yung magaling lang sa salita at sa dila, pero kulang sa gawa at katotohanan, ito po ay pangkaraniwan na atin pong naoobserbahan at nakikita sa maraming tao, yung magaling lang sa salita at sa dila, pero kulang sa gawa at katotohanan. So napakasimple po nung ating pag-aaral na po, pero nakabase po sa Biblia para lalong maging maayos at maliwanag. Una, gusto kong malaman natin na ito pong ganitong practice ay practice po ng mga unbeliever. Practice ng mga hindi mananampalataya. Lalo na po kung ang pag-uusapan ay mga bagay ng Diyos. Ang mga hindi mananampalataya talagang hanggang salita lamang, hanggang dila lamang. Baka nga hindi pa lubos na makaabot sa pangunawa niya, kaya kulang siya sa gawa at katotohanan. Kasi nga, hindi pa siya mananampalataya ng Diyos, ng banal na kasulatan. Yung salita ng Diyos, sabihin mo sa Kanya, ituro mo sa Kanya, pero hanggat hindi niya talaga nauunawa at inuunawa yung kahulugan ng salita ng Diyos, maaring sa bibig umuo yan. Maaring sa bibig talagang merong magandang sasabihin na pabor sa iyo. Pero hindi mo siya maaasahang makita yan sa kanyang gawa, sa kanyang buhay, yung tinatawag na application. Ang tawag dyan ay walang palabra de honor o walang word of honor. Okay? So, gaya ng ating, siguro nabasa ng ating ibang mga kasamahan, yung Marcos Kapitulo 7 na ang sabi doon, talatang 6 hanggang 15, may mga nagtitipon ika na ang bibig, so salita at dila, ay iginagalang nila ang Diyos, pero kulang sa gawa at katotohanan. Pag nasa loob ng bahay-sambahan, ika nga amen, amen, praise the Lord, at Panginoon, Panginoon, maganda ang lumalabas sa bibig, maganda ang salitang lumalabas sa bibig, sa dila. Pero pag nasa bahay na uli, o nasa publiko na uli, wala na uli doon sa bahay-sambahan, ano na ang ginagawa? Taliwas sa sinasabi. So kalimitan po, practice yan ng unbeliever. Minsan, iimbitahan mo yan sa pag-aaral ng Bible, sa pagsamba. Iyan ay sa salita at sa dila
ang galing at ang bilis magsalita. Oo, sige, a-attend ako. Pero, pag nakagawa ang dyablo ng kaunting problema o hadlang, agad niyang malilimutan yung kanyang pangako ng kanyang salita at dila na siya ay nakipagkasundo doon sa kanyang kausap tungkol sa bagay ng Panginoon na siya ay a-attend sa Bible study o siya ay sasamba. So, kulang sa kapangyarihan, kulang sa kakayanan na ipamuhay sa buhay, gawa at katotohanan yung sinasabi ng bibig. Maliwanag mga kaibigan. So, ang mga hindi mananampalataya, pag sinabing hindi mananampalataya, hindi pa nakakatiyak ng langit kasi wala pa siyang sinasampalatayanan na ayon sa salita ng Diyos na ang Kristo nga ang tagapagligtas, ang nagbigay ng buhay para tayo'y matubos sa ating kasalanan at sa kaparusahan sa impyerno. Pag wala ka pang ganyang pag-asa, ang tawag sa iyo hindi mananampalataya. Hindi ibig sabihin hindi ka naniniwala sa Diyos. Lahat ng tao halos ay naniniwala sa Diyos, iba't iba lang yung kanilang nagiging response doon sa kinikilala nilang Diyos. Pero ang ayon sa banal na kasulatan na tama na pagsampalataya ay yung ang sakripisyo ng Panginoon, yung kanyang kamatayan, pagkalibing muling pagkabuhay, kinilala mong iyong katubusan at kapatawaran, kaligtasan, at ngayon ikay nakakatiyak na ng langit, ang tawag sa iyo ay mananampalataya. Kasi pag sinabing mananampalataya, meron kang inaasahan. Sumasampalataya ka. Ay anong sasabihin mo, ikay mananampalataya ng Panginoon pagkatapos wala ka namang pag-asa? Ano sinasampalatayanan mo? Di kayo wala. Amen? So ngayon, mga tagalangit na dahil sumampalataya ka sa sakripisyo ng Panginoon Kristo, mananampalataya ka na. Ngayon, yung hindi mananampalataya, wala silang dahilan para sa kanilang sarili na sila maging totoo sa kanilang gawa ayon sa sinasabi ng kanilang salita. Kaya hindi natin po pwedeng i-expect na maging totoo at makita sa gawa ang sinasabi na magaganda tungkol sa mga bagay ng Panginoon yung mga hindi pa mananampalataya. Okay, yan ang una. Ikalawa, hindi lang po yung mga hindi mananampalataya o unbeliever ang nagpa-practice ng magaling lang sa salita at dila, kulang sa gawa at katotohanan, maging yung mga ligtas na ang tawag sa kanila undeveloped. Okay? Yung hindi lumalago. Maraming mga naligtas, kasi ang kaligtasan wala ka namang gagawin para maligtas, di ba? Para ikay makatiyak sa ng langit, para huwag kang pumunta ng impyerno, wala ka namang gagawin para maligtas ka Dahil ginawa na yun lahat ng Panginoong Hesukristo, di ba? Yung kanyang kamatayan, pagkalibing muling pagkabuhay, yun po yung ating kaligtasan. Yun ang ating katubusan. Yung kanyang ginawang sakripisyo para tayo maging banal sa paningin ng Diyos at huwag tayong maging taga-impyerno at maging taga-langit tayo. Wala tayong ginawa doon. Ginawa yun ni Kristo para sa atin. Ngayon, kung ikaw ay ligtas na, hindi automatic na malakas ka na. Hindi automatic na kung ikay tumanggap na sa Panginoong Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas at naging taga-langit ka na, hindi automatic na hindi ka na magkakasala. At hindi rin automatic na ikaw ay malago na kaagad sa pananampalataya. Hindi automatic na ikaw ay marami na kaagad alam patungkol sa Panginoon, sa kanyang salita, sa kanyang kalooban. Nung ikaw ay tumanggap kay Jesus sa puso bilang tagapagligtas, dahil naunawaan mo ang kanyang sakripisyo, ang tawag sa iyo, baby Christian. Bagong silang sa Espiritu. Bagong born again sa English. Okay, narinig yung salitang born again. Hindi po yan yung born again sa labas na mga grupo ha. Ang born again sa Bible ay karanasan. Pag tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas, dahil naunawaan mo ang kanyang sakripisyo, sinampalatayanan mo yung kanyang ginawa na sakripisyo, death, burial, and resurrection, at tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas, ang sabi ng Juan 1:12, doon ka pa lamang naging anak ng Diyos. Relationship. Kaya ngayon, dahil doon tagalangit ka na, kasi anak ka na ng Diyos, tatay na natin ang Ama sa langit. Relasyon, kaya tayo palangit. Pero, hindi ibig sabihin, malago ka na agad. Na alam mo na agad yung mga dapat na paraan ng pamumuhay matapos kang maligtas. Hindi pa. Baby Christian ka lang, bagong silang ka lang, kumbaga sa physical. At ang kailangan sa iyo, lumago. Pag lumago ka na, malalaman mo kung ano yung mga tamang paraan ng pamumuhay bilang isang tagalangit, bilang isang nasa lupa pa na tagalangit na.
yun po ay may proseso, kailangan mong lumago. Pero kung hindi ka lalago, ang tawag sa iyo ay ligtas pero undeveloped, hindi na de-develop, maaring ikaw ay maging magaling pa rin lamang sa salita at sa dila, pero kulang sa gawa. Naintindihan niyo po? Okay? So kasi marami na kaming karanasan ganyan, na mga matagal nang bina-Bible study, matagal na nagpapahayag na siya ay ligtas, at siya po ay na-attend na rin. Pero maraming pagkakataong hindi siya nagiging tapat sa pagsamba. Pero lagi naman siyang nangangako sa kanyang bibig, sa kanyang dila na siya i-attend. Pero sa tuwing kaarawan ng kaorasan ng pagsamba, hindi siya narating. So ano ang tawag doon? Magaling lang sa salita at sa dila, kulang sa gawa at katotohanan. Yung ba'y hahatulan mo agad na, ay baka hindi tunay na ligtas. Hindi po natin pwedeng sabihin yon. Magiging conflict. Ang tawag lang doon, ligtas pero hindi lumalago sa Panginoon o sa pananampalataya. Ligtas pa rin yun. Naku niyong point. So kaya kailangan lumago para lumakas sa espiritu o sa pananampalataya para masunod niya yung magandang lumalabas sa bibig niya patungkol sa pagsunod sa Panginoon. Pero pag hindi siya lumago, hindi siya nade-develop, hindi ho niya maiipamuhay sa gawa at katotohanan ang nalamat isinang-ayunan ng kanyang bibig na yes, ako'y susunod, ako'y maglilingkod, ako'y sasamba sa Diyos. Hindi niya kakayanin yon hanggat siya'y baby Christian. Ang tawag sa iyo, tagalangit lamang. Pero pagdating doon sa hukuman ng mga ligtas, yung pagbibigay ng mga award, ng mga reward sa mga ligtas na naglingkod nung nasa lupa pa, wala kang tatanggaping reward. Kumbaga sa eskwelahan, gagraduate ka nga, pero ikaw ay walang award o reward. Bakit? May bulakbol yata eh. Hindi nag-aaral ng maigi. Eh kaganda ganun, ikaw ay mag-graduate, ay meron ka mga sabit. Amen? Meron ka mga award. Halos kumuba ka na dahil lahat na yata ng award, hinakot mo. Yung namang mga magulang, tuwan-tuwa at proud na proud. Bakit? Aba, walang tigil ang pagbalik sa alta, sa stage, para magsabit sa kanyang anak na gumraduate. Ang ganda pagka ganun, di ba? Pero yung iba naman, gumraduate lang. At least nakatapos. Di ba? Ay, ganun din. Yung mga ligtas, yung mga nakaunawa ng Ebanghelyo, tumanggap kay Kristo sa puso bilang tagapagligtas, dahil sumasampalataya yung ginawa ni Kristo, yung death, burial, and resurrection ay sapat na para sa katubos at kaligtasan. Pag tinanggap mo siya, tagalangit ka na. Pero pag hindi ka naglingkod, wala kang reward pagdating doon sa hukuman ng mga ligtas. Ang tawag sa English, judgment seat of Christ. Kasi iba ang hukuman ng mga ligtas at ng mga hindi ligtas. Ano ho? So, yung mga ligtas na, ang haharapin doon sa hukuman ng mga ligtas kung may tatanggapin kang reward o wala. Yung tinatawag na mga korona o mga kayamanan. Di ba ang sabi, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Sino mag-iipon ng kayamanan sa langit? Sino may karapatang mag-ipon ng kayamanan sa langit? Ay di yung mga taga-langit. Kung hindi ka pa taga-langit, wala kang karapatang mag-ipon doon. Hindi ka pa taga-ron eh. Taga-impyerno pa po yun. Pero kung taga-langit ka na dahil may tagapagligtas ka sa puso, dahil tinanggap mo yung kanyang ginawang sakripisyo, may karapatan ka nang mag-ipon ng kayamanan sa langit at yan nga po sa pamamagitan ng gawa at katotohanan. So inyong mapapansin ang Biblia hindi itinuturo na paglalahukin yung pananampalataya at gawa para maligtas. Magkaiba yon. Sa Biblia, pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa atin, sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang kamatayan, pagkabing, muling pagkabuhay, ligtas na tayo doon. Yung gawa, after. May bonus yung kasi, yung gawa na yon, merong magkakaroon po ng tinatawag na awarding or rewarding doon sa langit, sa hukuman ng mga ligtas pag nagwakas ang panahon natin dito sa lupa. Di po ba? So kaya kami nag-aakay ng kaluluwa, kaya kayo pinupunta sa inyong mga lugar, hindi para makumpleto ang kaligtasan namin, hindi para mapanatili ang aming kaligtasan, hindi para huwag mawala ang aming kaligtasan, kundi para magkaroon kami ng reward pagdating sa hukuman ng mga ligtas. Paano namin pinamuhay yung buhay namin sa lupa simula nung maligtas. At ang magandang reward namin, yung reward sa lupa, yung aming inaakay maligtas. Ang tawag sa koronang ibibigay sa langit sa mga nag-aakay ng kaluluwa ay crown of rejoicing. Sa Tagalog, korona ng kagalakan. Lalagyan ka ng Panginoon ng korona ng kagalakan.
Kaya kita mo, pag ang isang tao naligtas, masaya ka. Diba? Kaya ang tawag ng Panginoon sa Biblia, sa ibibigay sa mga nag-aakay ng kaluluwa, ay korona ng kagalakan, crown of rejoicing. So yan po ay sa mga ligtas na gumagawa sa katotohanan, hindi yung nagsasalita lang at hanggang dila lang. Nakikita niyo po, after na maligtas, dapat ka ngayong gumawa ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat hindi lang tayo magaling sa salita at sa dila. Yan ang paksa natin, di ba? In deed and in truth. Gawa at katotohanan. So, practice po ng unsaved, ng unbeliever. Practice po ng undeveloped Christian. Ano pa? Practice din yan ng mga ungrateful Christian. Oh, ang dami naman kasi mga mananampalataya, wala namang ginagawa sa gawaan ng Panginoon, kulang sa gawa at katotohanan. Amen? Pero salamat na lang sa Diyos, marami sa mga members dito talaga nagpipilit na bago ma-expired ang isang linggo, ang Lunes hanggang Sabado, sila'y sumasama sa gawain kahit pa isa-isa hanggang sa yan ay ma-develop ng makadalawa, makatatlo. Pero meron talaga mga mananampalatayang wala talaga silang pakialam sa magandang gawain na yan ng Panginoon. So, ang tawag po dyan ay ungrateful, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Isipin mo ba, impyerno ka? Walang hanggang kasana sa impyerno? Kasama mo doon ang mga demonyo at si Satanas na pari-pariho kayong naghihirap doon? Walang katapusan ng paghihirap. Pero bago nangyari ang pagkakataong yon, naunawaan mo na ang Kristo pala, mahal na mahal ka niya. Ayaw ka niya doon kay Satanas, ayaw ka niya doon sa impyerno. Ang gusto ka niya ay doon sa langit pag nagwakas ang buhay mo. Kaya anong ginawa niya? Bumaba. Sabi nga sa Batangas, pumanaob mula sa kanyang trono ng kalulatian at hinubad ang kalulatian ng pagiging Diyos, nagkatawang tao sa pamamagitan ni Maria na birhen. At nung siya ay nasa tamang gulang na, 30 to 33 years old, inihandog na niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Inako niya yung ating pagiging makasalanan. Hindi siya dapat pinarusahan sa krus dahil wala siyang kasalanan. Banal siya. Diyos siya na nagkatawang tao. Pero inako niya kasi yung akin at iyong pagiging makasalanan. Kasi tayo ay parurusahan sa impyerno. Ayaw niya yung, kaya yung kaparusahan natin sa impyerno, inako na rin niya doon sa krus. At siya'y namatay at inilibing upang yung ating pagiging makasalanan, kaparusahan ng ating kasalanan, ay ilibing sa limot. At siya'y muling nabuhay. Siya yung ganap nating tagapagligtas. Kaya pagdating mo sa langit, dahil tinanggap mo siya sa iyong puso bilang tagapagligtas, wala kang pwedeng ipagyabang sa langit. Hindi mo pwedeng sabihin, abay, ako'y palangit dahil ako'y baptist, no. Dahil ako'y katoliko, no. Dahil ako'y iglesia, no. Dahil ako'y mabait, hindi. Kaya ka palangit, pinatawad ka. Kaya ka palangit, kinahabagang ka. Tinubos ka. Ha? Kaya ang pupurin sa langit, walang iba kundi si Kristo. Yung namatay, inilibing at muling nabuhay. At may bonus pang gantimpala sa mga ligtas na nag-aakay ng kaluluwa. Crown of rejoicing. Amen? Oh. So, kung ligtas ka na, kailangan ma-develop ka. Lumago sa pamamagitan ng pag-aaral. Sana tuloy-tuloy yung Bible study sa inyong mga bahay-bahay para pumasok na sa Christian living na katuruan. Para kayo po ay mayroong reward or award doon sa hukuman ng mga ligtas sa takdang panahon. Salamat sa Diyos, hindi na tayo haharap sa hukuman ng mga hindi ligtas. Amen? Dahil pa impyerno po yun. Kaya yung mga mahal natin sa buhay, bago sila mamatay, akayin natin sila. Bago mahuli ang lahat. Yan po ay doktrina ng Biblia na kinukontra ng dyablo sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang mga relihiyo at mga maling mga ngaral. Ituturo ang kung ano-anong paraan na hindi naman kaya ng tao, puro pagbabakasakali. Sa Biblia maliwanag, si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di paroroon sa langit, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Hindi baptist, hindi relihiyon. Jesus. Relasyon sa Kanya. Papasukin sa puso bilang tagapagligtas ng isang beses lamang at yun ay forever na. Okay. Tumanaw ng utang na loob. Matuto tayo. Ang pangit ganun mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Right? Ginawa mo ng mabuti, ikaw pang masama. Nasabi nga kapag ako nagkamali, walang makalimot. Pagka ako ay gumawa ng kabutihan, walang makatanda. Ang Diyos gumawa ng kabutihan sa atin, tinubos niya tayo. Pero nalilimutan ng mga tao.
Ikaw dati pa impyerno, ngayon palangit ka na. Bakit hindi ka tumano ng utang na loob sa Kanya para paglingkuran siya at sundin siya? Anyway, pag sumunod ka sa Kanya, nakita ng iyong mga mahal sa buhay, ang iyong magandang patutuo at pagbabago, maaakay mo sila at maliligtas din sila gaya mo. So, pabor sa atin ang mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang Biblia po, mga kaibigan, love letter ng Diyos sa atin yan. Pero ginagawa ng dyablo, sinisira sa isip at puso ng mga tao. Kaya napakaraming tao negatibo sa Biblia. Dahil yan ang dyablo. Pero sana po kayo dito mga narito na at natuturuan na ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, yung Biblia ang kinaroroonan ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, sana matutunan yung tanggapin sa buhay nyo. Love letter ng Diyos ang Biblia sa ating mga tao. Huwag na tayo makikinig sa iba pang mga aral kung wala sa Biblia. Ang Biblia ay napakakapal. Yan ay sobra-sobra na para tumanggap ka pa ng ibang aral nang wala sa Biblia. Amen, sapat na, more than enough na ang Biblia bilang pundasyon, foundation and food of our soul and faith. Okay? So, kaya sana ang tawag sa atin, mga taong may utang na loob sa Diyos. Amen? Sana maliwanag yan, mga kaibigan. Ang mga tao ay, lalo ng mga Pilipino, magaling yung tunaw ng utang na loob sa kanyang kapwa, once na makagawa ng kabutihan. Ngayon, ang usong-uso, pag nagawang ka ng kabutihan, ilalagay sa Facebook. At magbabiral yan. Pagtanaw ng utang na loob dun sa nakagawa ng kabutihan. Tama? Mga kapatid, hindi masama yon, maganda yon. At nakakahamon yon para yung ibang mga tao ay gayanin yon. Pero una at higit sa lahat, dapat ang tanawan natin ng utang na loob ay ang Diyos. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, pa-impyerno tayo kahit anong bait at buti natin. Amen po ba? At paano tatanaw ng utang na loob sa Diyos? Gawa at katotohanan. Hindi dila at salita. Sana dumating ang pagkakataon na hindi ang dating nyo dito ay visitors. Ang dating nyo dito ay family. Na tayo mismo ang maglilingkod sa ating tatay sa langit. Amen? Okay. So ano pa ang hindi maganda na sinasabi diyan? Unbeliever, undeveloped, at ungrateful. Panghuli po ay untruthful. Nasa introduction pa lang po tayo, pero hindi ho ako magtatagal. Pag sinabing untruthful, ito po yung hindi seryoso. Parang nakikipaglaro lamang sa salita ng Diyos, nakikipaglaro lang sa gawain, parang play, nag-joke lang, nagkikid lang siya. Parang, kumbaga, optional sa kanya ang dating. Ikaw ang masusunod kung kailan mo gusto na sundin ang Diyos o kung kailan ka maaluan. Kasi ang tao pag seryoso, pag totoo, pag truthful, kahit anong problema at hadlang, kahit anong banas, hindi naiinip. Amen? Ang tagal naman mag-amen. Pag truthful ka, kaya nga ang sabi, diba, in deed and in truth. Ay, ibig sabihin, kung bakit yan ay kulang sa gawa, hindi totoo. Alin ang hindi totoo? Hindi siya nasabing hindi totoo ang kaligtasan, kundi hindi totoo ang kanyang kaseryosohan. Marami po, parang minsan nga ay dahil masaya lamang, dahil may fellowship, may bagong kaibigan, maganda yun, pero dapat hindi yun ang pundasyon. Dapat ang pundasyon, totoo ka sa Diyos, na seryoso ka na kinilala mo ang kanyang kabutihan, kahabagan at pag-ibig. Isipin mo, pupunta ka sa langit sa takdang panahon pag nagwakas ang ating buhay sa mundong ito at makakasama mo na dyan ang Diyos na naging tagapagligtas natin, ang ating manlilikha. Punong-puno ng sorpresa ang langit para sa atin mga minamahal. Ang ating Diyos sa Biblia ay infinite. Hindi po siya kayang ipaliwanag ng salita lamang ang kabuuan ng pagka-Diyos ng Diyos. Hindi gaya ng Diyos ng sanlibutan na ang tao ang nag-imbento at siya ang nagpapaliwanag kung anong gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Ang Biblia po, siya ho ang nagpakilala ng kanyang sarili, siya'y walang hanggan. Ang Diyos ay walang pinagmulan at walang katapusan. At nagpahayag siya sa Biblia na siya ay tatlong persona na magkakapantay na magkakaiba sa isang Diyos. Na ang tatlong persona niya ay nagplano na itubusin ang tao matapos po ang pagbagsak sa kasalanan. At ang isang persona na nagkatawan tao ay ang Panginoong Hesukristo. Amen?
Kaya dapat tutuhanin natin ang ating pong salita at dila sa gawa at sa katotohanan. Amen po ba? Ngayon, puntahan po natin muna yung first main point natin. Tayo po ay ilang minuto na lang. The prescriptions. Paano natin masusunod, maipamuhay yung gawa at katotohanan at hindi salita at dila lamang sa buhay natin. Narin mismo sa ating talata ang binasa ang mga prescription. Pag sinabing prescription, yung gaya ng binibigay ng doktor, pag nakitang meron kang sakit, bibigyan ka ng prescription o reseta. Di ba? Ituturo sa'yo, uminom ka ng 10 hindi pala. Uminom ka ng 10 dahon ng banaba. Prescription, gamot. Di ba? O, dito. Una, verse 18. Tignan po natin, yung binasa natin kanina. Ano? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Tagalog, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Una nating subpoint, you must be a child of God. Yan ang una. Tingnan ang kausap. Sino ang kausap? My little children. Pag sinabing little children, ipinapakita po doon yung pagiging sweet ng Espiritu Santo na nagkasi kay Juan para po sa atin na kanyang mga anak. So, ang kailangan, ikaw muna para maging totoo ka sa gawa at katotohanan, kanino ko pa sinasabi, dapat maging believer ka muna, maging anak ka ng Diyos. Kasi pag anak ka na ng Diyos, meron ka ng Diyos sa iyong buhay, at sabi ni Pablo sa Filipos 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kaya kong gawin ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Pag tinanggap mo si Kristo sa iyong puso bilang tagapagligtas, hindi lang kaligtasan, kapatawaran, katubusan matatanggap mo, kundi kalakasang espiritual sa kristyanong pamumuhay. Hindi uutusan ang mga taong ito na maging totoo sa gawa at katotohanan kung alam nilang hindi ligtas ito at ito'y walang kakayanan. Kaya ito sinasabihang, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth, sapagkat ine-expect na itong mga ligtas ay mayroong Diyos sa kanilang buhay na hindi lang magdadala sa langit pag namatay, kundi habang nabubuhay, magbibigay ng ekstrang kalakasan sa iyong espiritu. Kaya nga, ang sabi sa 2 Timothy chapter 2, sa verse 1, nais kong tignan, 1 Timothy, 2 Timothy nga, chapter 2, verse 1, kita nyo ang utos dito. Responsibilidad na po natin ngayon ito. Matapos tayong maligtas, sa pamamagitan ng ginawa niya sa atin, yung pamumuhay sa lupa ng tama na nakikita sa gawa at katotohanan, responsibilidad natin. Ang magpakalakas. Ang sabi ng talata, thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. O kita niyo po, ang atin pong responsibilidad ay tayo magpakalakas sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. Hindi ho sa pamamagitan ng atin po lamang na pakikipag-fellowship sa bawat isa. Yes, may makukuha tayong challenge, hamon, di yan sa pakikipag-fellowship sa bawat isa, lalo na sa kapwa mananampalataya. Pero dapat, ang pundasyon ay ang Panginoon. Kasi pag nawala ang Panginoon sa iyong puso't isipan sa pagkuha ng kalakasan, yung ating kapwa mananampalataya, yan ay meron ding taglay pa rin kahinaan. Pag yan nagkamali, na ikaw naman ay tuwan-tuwa at hangang-hanga sa kanyang patotoo, ay kung magkamali yan, kasi nanghihina rin naman tayo. Hanggat nasa lupa tayo, hindi tayo maaaring hindi magkakamali. Hindi rin maaaring hindi manghihina. Normal na manghihina tayo at magkakamali. Paano kung yung iyong iniidolo o yung inaasahan, hinahangaan, tinitignan ng kapwa mananampalataya dito
ay dumating ang matinding pagsubok at siya'y nanghina at siya ay nanlumunga at nakagawa ng negatibo, ay di ano mangyayari sa iyo? Dahil sa kanya, manghihina ka na rin. Kung sa Diyos ka nakatingin, di kahit anong makita mong negatibo sa iyong kapaligiran, diretso ka pa rin sa Panginoon, sa gawa at katotohanan. Amen? Nakita niyo po yon. Ang sabi ng Hebreo 12:2, sa kanya tayo tumingin, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Isa lang ang hindi nagkakamali, ang Diyos. Kaya pag sa kanya tayo tumingin, hindi tayo madi-discourage o manghihina. Pero pag sa kapwa katungin, kahit kay pastor, asawa ng pastor, mga anak ng pastor, lalo na mga kapwa manggagawa, mga kapatiran, pag sa amin kayo tumingin, hindi kayo nakakaasang laging kayo ay mahahamon at lalakas. Dahil kami mga tao din lamang na gaya ninyo. Kaya kami palangit, hindi dahil sa kami ay magaling. Kaya kami palangit, gaya rin mo lamang na pinatawad at kinahabagan ng dugo ng Panginoon Kristo. Amen? Kaya ang kailangan, una at higit sa lahat, you must be a child of God. Bakit? Pag anak ka ng Diyos, nasa iyo ang tatlong persona. Pag tinanggap mo si Kristo, automatic ang tatlong persona nasa iyo na rin. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At ang sabi ng Pilipos 4:13, ang nagbibigay ng kalakasan sa Kristiyanong paglilingkod, sa Kristiyanong pamumuhay, kay Pablo ay ang Panginoong Hesukristo. And of course, pag may problema, may kalungkutan, ang tawag sa banal na Espiritu ay Comforter, mang-aaliw. Aaliwin ka ng banal na Espiritu. Kaya, never na tayo po ay mananatili sa mababang level ng pagiging ligtas o pagiging mananampalataya sa Kristiyanong pamumuhay kung tayo po ay seryoso na yung kanyang kalakasan ay atin pong i-claim. Okay? So yun ang una. Ang ikalawa, mga minamahal, ayon diyan pa rin sa verse 3 and 19 and 21. Puntahan mo natin ang 19 to 21 ng 1 John chapter 3. Tignan niyo po, ang ikalawang subpoint regarding the prescription para po tayo ay maging magaling sa gawa at katotohanan at hindi sa salita at sa dila lamang. Yamang tayo mga ligtas na at mga anak na ng Diyos. Kailangan natin, we must have a clean heart before God. Tignan niyo sabi ng 19. And hereby we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him. Kung tayo daw ay magaling na at umiibig sa gawa at katotohanan at hindi sa salita at sa dila lamang, nalalaman natin na tayo ngayon ay nasa Kanya na totoo. Parang ito yung iyong personal proof sa iyong sarili. And shall assure our hearts before Him. Nakakatiyak ang ating puso sa Kanya na tayo po ay totoo sa Kanya. Tingnan ang sabi ng 20. For if our heart condemn us, kung ang puso natin sinusumbatan tayo ay kinukondem, hinahatulan. God is greater than our heart and knoweth all things. Tingnan ang sabi ng verse 21. Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. Anong point natin? Kung tayo daw ay hindi hinahatulan ng ating mga puso, ibig sabihin malinis ang puso natin sa harap ng Diyos. Alam nyo ba na ang banal na Espiritu ay nangungonsensya sa atin, sa Kristiyanong pamumuhay, pag meron tayong narinig na kalooban ng Diyos at minsan ang dila at bibig natin nangako na tayo magkukumply sa gawa at katotohanan ayon sa narinig at tutunan natin na salita ng Diyos. At hindi natin nagawa, kinukonsensya tayo ng banal na Espiritu. Oo, kukonsensyahin ka niyan. Iba yung guilty yung guiltiness galing kay Satanas yun. Ang gagawin ng guiltiness ng dyablo, lagi ka namang ganyan, huwag ka na magtuloy, hindi ka man karapat-dapat, nakakahiya ka lamang, mapupulaan ka lang, huwag ka nang dumiretso. Yan ang guilty. Pero pag konsensya, hindi ka papayag na manatili ka sa mali.
Yun ang point natin. So magkaroon ka ng malinis na puso sa harap ng Diyos, na yung puso mo, hindi kanyang hinahatulan na lagi na lamang may ipapaalala sa iyong pagkukulang. Dahil meron kang pagkukulang. Lagi kang mayroong pinapaalaala ang puso mo sa pagitan ng Banal na Espiritu sa harapan ng Diyos dahil meron kang mga katigasan, dahil meron ka naman yan talagang katigasan. So ang ibig sabihin, maglinis tayo, maging maayos ang ating puso sa paningin ng Diyos. Ayusin natin ang ating puso, linisin natin. Cleanse from shortcomings. Ibig sabihin nun, kung tayo may pagkukulang, kasi tao lang tayo na tayo nagkakamali, in a sense na tayo nasa lupang katawan pa, normal po yun, pero abnormal na yung kasalanan ay ating ipamuhay. Normal na kahit tayo tagalangit na, ay tayo nagkukulang, pero abnormal na manatili ka sa pagkukulang. Pamumuhay yan sa karumihan ng puso. Naintindihan nyo ba? So kinakailangan tayo mismo ang magdesisyon na kung alam nating may pagkukulang tayo sa Diyos, ay atin pong punuan. Kahit pa anong kalagayan ng ating kapaligiran, kahit wala tayong backup sa ating kapaligiran, kahit pa wala nang backup, may kumukontra pa, ay kailangan natin na tayo po ay manindigan. Huwag nating hayaang dumumi ang ating puso na tayo lagi na lamang iko-condemn ng ating mga puso, sasabihin ng ating mga puso, ay ikaw ay may taglay na katigasan, hindi ka seryoso. Yes, ligtas ka nga dahil nangungusap na nga sa iyong Banal na Espiritu, pero hindi ka nadidevelop. Pero ikaw ay hindi seryoso. At hindi mo rin sineseryoso ang pagtanaw na utang na loob sa Diyos. Ang dali mong maapektuhan ng kapaligiran. Parang ang iyong pundasyon at basihan ng pagsunod sa Diyos sa gawa at katotohanan ay hindi mismo ang Diyos, kundi ang iyong kapaligiran o ang damdamin mo. Maglinis ka sa ganyang klase ng puso. Amen? Ano ating paksa? In deed and in truth. Sa Tagalog, sa gawa at sa katotohanan. Pagkat practice ng unbeliever ang salita at dila lamang na wala sa gawa at katotohanan. Hindi lang unbeliever ang nagpa-practice niya, kundi ang mga believer na undeveloped, hindi lumalago, immatured. At mga believer din na ungrateful, hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. Kasi kung saan naroon ang pagtanaw ng utang na loob mo, talagang magsasakripisyo ka para sa Kanya. Tama? Naalala kong tatay ko noon, talaga pag nakagawa ng kabutihan ng isang tao sa Kanya, kahit nga pang pamilya na pangangailangan, isasakripisyo, ibibigay doon sa nausap. Kasi nga tanaw ng utang na loob. Dapat higit sa lahat sa Diyos. At ang ating prescription, mga kapatid, una, para maging buhay natin yan, na tayo magaling sa gawa at katotohanan at hindi sa salita at sa dila, 1 John 3:18, must be a child of God. Ang first subpoint natin, mga kapatid, no shortcoming. Magsaliksik ng sarili, anong pagkukulang mo sa Diyos? Panginoon, nung ako hindi paligtas, nabubuhay ako sa malayo sa iyo. Sabi ng ating scripture reading, Titus chapter 3, sa verses 2-3, na tayo doon, masama ang paraan ng pamumuhay. Pero ngayon, ligtas na tayo, bumawi naman tayo sa Diyos. Matagal nang ang diablo ang natutuwa sa atin, Diyos naman ngayon. Matagal nang sanlibutan at mga taong hindi mananampalataya ang ating binibigyan ng katuwaan sa ating buhay. At ang ating sarili, ngayon naman ay ang Diyos naman ang ating pagpakitaan na ang Diyos ay mahalaga at totoo sa ating buhay. Amen po ba? So, yung shortcoming, tayo po magbawi. Pangalawa, no sin of transgression. Yung tinatawag na paglabag, pagsuway. Ito ay para sa mga child of God, ha? Hindi itinuturo yung do's and don'ts sa mga unsaved. Hindi mo kaya yon. Kung ngayon child of God ka na, kaya mo na ngayon tanggapin ang aral na wag ito at wag ito at ito ang dapat. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 sa verse 16. Na kinakailangan yung instruction, yung correction, yung reproof. So, para po tayo ay magkaroon ng malinis na puso sa paningin ng Diyos, mga kapatid, makinig tayo sa mga do's and don'ts ng banal na kasulatan. Kasi ang kasalanan po, pinakamabigat na dalahin sa buhay. Hindi ang problema ang pinakamabigat na dalahin sa buhay, kasalanan. Kasi ang kasalanan, ibabagsakan yan. Pero ang problema,
Kung ikaw ay matapat sa Diyos, gano'n mang kabigat, kakayanin mo. Katulong mo ang Diyos. Pero ang kasalanan, hindi mo katulong ang Diyos. Ibabagsak ka ng Diyos. Tuturuan ka ng leksyon. Kaya kailangan maglinis tayo. Para makaya mo ang kanyang salita na ating ipakita sa gawa at katotohanan, kailangang maglinis tayo ng puso. Ano ba yung mga lagi natin mga justification? Ano ba yung lagi natin mga excuses? Harapin mo yan. At iyong pagbulayan, reasonable ba talaga? Katanggap-tanggap ba sa paningin ng Diyos? Excusable ba sa paningin ng Diyos? Itong mga dahilang, mga excuses ko, bakit ako ay hindi magaling sa gawa at katotohanan pagdating sa mga bagay ng Diyos at ako ay magaling lang sa salita at dila? Harapin mo yan mag-isa. Sa biyayaan ng Diyos, kakayanin mo yan. Pag nagtagumpay ka dyan, na dyan makikita yung ikaw ay utay-utay nang nadidevelop, nagmamature. Ikaw na ngayon ang maglilid sa bahay ninyo. Ikaw na ngayon ang titignan, aba, ay nakakahamon itong aking kasama sa bahay na ito. Matindi kahit may problema kami, kahit kami nakakagawa ng negatibo sa kanyang paningin at pandinig, aba, ay tuloy pa rin siya sa Panginoon. Nagiging biyaya ka ngayon. Nagiging asin ka at ilaw ng tahanan at ng sanlibutan. Malulugod ang Diyos sa iyo. Amen? At ang Diyos, hindi liko para baliwalain yan. May something na ang Diyos ay extraordinaryong biyaya na ipararanas sa iyo. Dahil nakita niya ang iyong gawa at katotohanan. Sabi po ng Santiago 4:17, sa tao nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa kanya. Nakakapagparumi ng puso yon. Basta alam mong ito'y kalooban ng Diyos, kinakailangan gawin mo ito. No shortcoming and no sin of transgression, and lastly, no secret sin. Yan po ang pinakamabagsik. Tandaan nyo, ang ating Diyos, Hebrews 4 verse 12, and Jeremiah tumpiang na 23, walang sino man ang makapagtatago at makapaglilihim sa paningin ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay all-knowing, omniscient. Wala pa sa ating dila ang salita, alam niya na ng buo. Kaya, sa harapan ng Diyos, siguruduhin mong ikaw ay nagpipilit sa biyaya niya na wala kang mga darling sin, wala kang mga hidden sin sa iyong buhay. Dahil, yes, hindi nakakawala ng kaligtasan yan, pero nakakapagpahina ng pananampalataya to the extent na magdududa ka ngayon sa iyong sariling kaligtasan at sa pagsunod, mananawa ka ng sumunod sa Diyos. Kaya yung mga kasalanan, gagamitin ng dyablo yan para sirain ang kristyanong pamumuhay mo, para isang araw, magaling ka lang makinig, magaling ka lang magsalita, pero kulang ka sa gawa at sa katotohanan. Hanggang dyan na lang muna tayo, bukod sa masama ang atmosphere dahil mabanasan ho, ay at least okay pa kayo, tayo po'y manalangin. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong salita na naging pagkain ng aming kaluluwa, at ito nga po ang pundasyon ng aming pong pananampalataya. Nawa po ang bawat isa ay naabot ng banal na Espiritu at nagpaabot naman ang bawat isa, ang bawat kinaukulan sa hamon at paalaala at sa instruction ng inyong mga salita. Nawa nga po, Panginoon, ang inyong mga anak na narito ay patuloy na mahamon na mag-akay ng mga kaluluwa at mga hindi pa nahahamon ay bagabagin niyo po, Panginoon, kung anumang kaparaanan na nakikilala niyo na ito'y mahamon, Panginoon, by lips or by chastisement, Panginoon, kayo po ang bahala. Pero sa mga baguhan at sa mga kaibigan namin, mga bisita namin, Panginoon, ekstrang biyaya ang pasaganahin mo sa kanila, ang karunungan po, kaunawaan sa inyong mga salita, lalo na po sa Ebanghelyo, at ngayon nga po ay si Kristiyanong pamumuhay, na kami nga po matapos maligtas ng walang gawa, ay kailangang mabuhay sa gawa at katotohanan, para naman po maging kalugod-lugod sa inyong banal na harapan, at ang pamumuhay sa lupa, maging langit-langitan at makapag-akay ng mga kaluluwa. At kami sa aming mga sarili, yung joy of salvation, ma-enjoy po namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Salamat po ng marami. Itong aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat sa Diyos. Ano po? Na tayo po ay dadako na. Meron ba yung special number? Hindi na tayo nakapag-conduct ng ating... Meron ba? 5. Okay, so mga minamahal, ay ngayon po ay talagang kakaiba ang ating naranasan. I hope yun namang ating mga bisita at binabible study na, ano? At sila po ay nakarinig na ng gospel, gaya ng ating ginawa kanina. Yung mga hindi pa nakakatiyak ng langit, wala kayong gagawin kundi ang puso
mag-response, ipahayag ng bibig, papasukin si Jesus sa puso bilang tagapagligtas. Yun lamang po. Madali lang po, ganun lang kadali. Ano po? Sapagkat naghirap na ang Panginoon Kristo, tinapos na ng Panginoon Kristo ang paraan ng ating kaligtasan. So ngayon, dadako tayo sa pakikinig. Ilan ba yung special number? 5? Kaya? Sige. Okay lang ba kayo dyan? 4 lang. Ayos lang kayo? Ayos lang? Talaga ha? Tsaga lang. Tandaan ninyo, mas mahirap sa impyerno. Walang hanggan pagdurusa at merong apoy na hindi namamatay, pusikit na kadiliman at naroon ang mga demonyo at si Satanas. Excuse me. Hindi na tayo pupunta doon. Tagaroon na tayo. Kaya ito na ang pinaka-impyerno natin. Mahamon tayo na yung iba, maakin natin sa Panginoon. Okay? So tawagin natin dito ang mga special numbers. Tapos na ba yung sa mga bisita? Hindi. Ano muna? Dako muna tayo sa paghahandog sa Panginoon bago ang special numbers. Bago ako makalimot. Tapos na ba yung mga listahan ng bisita? Sige po, dako pa tayo sa paghandog. Tapos na ba yung bisita? Tutoy sumagot. Tapusin. Hindi ko na lang laging ulitin. Tanong, yung agad maging responsible na. So, yan pong ating offering na yan ay kayo mismo makakasaksi at hindi lang makakasaksi kundi mararanasan ang epekto po ng giving dito. Kaya meron kami itong property, meron tayong building at meron tayong air condition. Yan po kinukuha yan. Hindi po kasi kami nagbabahay-bahay para humingi ng tulong sa iba. Ano ho, ito ay ginagamit ng Diyos yung mga pinubusan na po. Kung ano yung best, ginagawa po, ang salita ng Diyos, ina-apply sa buhay, at ang Diyos na po ang bahala magpuno doon. At yan nga po, tayo mismo ang nakakasaksi at nakakaranas po ng biyaya ng ating pagbibigay. Kaya ating pasalamatan po, tayo manalangin sa ating mga binigay na kaloob. Banal na Diyos, ibalik niyo po ng doble digit sa inyong mga anak, sa bawat isa po na matapat na nakita niyo na may espiritu ng pagsamba, pag-ibig at pagtitiwala ang pagbibigay na ginawa Panginoon. Pagpalaan niyo po mga hanap buhay nila, pagpalaan niyo po ang kalusugan at ingatan niyo po Panginoon sa araw-araw. Panginoon, kung mayroon pong posibilidad ang promotion, ay gawin niyo po Panginoon sa inyong mga anak. I-bless niyo po ang mga handog, ang mga pinatutungkulan ng handog na ito, mga gawa at mga manggagawa. Salamat po ng marami. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dako muna tayo sa special number bago natin i-recognize ang mga bisita natin dahil hindi pa tapos. Okay? Bianca? Okay. Yung may magkakasama? Kagaling naman ng electric pa na yun. Jojo, and then kaya yung mic, ang yung mga yan, para makita ka. At makita ang ganda. Tell you today of the goodness of the Lord. There's nothing good in me, and I should give a reward. Just
me. His goodwill and favor continue to increase. Brought out of darkness into His wonderful light. I'm blessed beyond measure. I owe Him my life. It's nothing but grace that pardons my sin. Because of His mercy, I've been born again. Redeemed by His blood, my sins are erased. What else can I say? It's nothing but grace. It's nothing but grace that pardons my sin. Because of His mercy, I've been born again. Redeemed by His blood, my sins are erased. What else can I say? It's nothing but grace. That's right. By His blood, my sins are erased. What else can I say? It's nothing but grace. Amen. Amen. Ning, alis na. Mahirap siya magdaan. Nakamamangha ang mga ginawa, O Diyos ng iyong kamay. Kung aking pagmasdan, buong sandaigdigan, di maihahambing iyong kadakilaan. Amen. Kaya nais kitang itanghal, sa awit ay parangalan, sa'yo ang kaluwalhatian, itataas ang iyong pangalan.
Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Pawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Di alam kung saan ang tungo. Di alam kung saan ang tungo.
sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nabago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Tunay kang Maginoo, na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man inalay mo, Kristo, upang maligtas ang tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Ang pagmamahal ng Ama. Ayan. Salamat po sa ating ilang patalastas na mga inawit para po sa pagpapalaala sa ginawa ng Diyos sa buhay ng mga nag-compose ng awit na yan. At I believe na same experience po tayo ng mga kapwa mananampalataya. Yan ang inawit kanina, nasaan kaya ako kung wala si Kristo? Hindi ibig sabihin walang Kristo, kundi wala siya sa buhay natin. Kung wala siya sa buhay natin, hindi natin siya nakilala, ay ako sigurado, hindi na rin akong magsusugal at maglalasing. Kaya. So, salamat sa Diyos at ginamit niya. Po. Okay, so meron tayong 62 visitors. Ayon po dito sa... Hello.
Ayun, patay naman pala kanina yung mga ano. Ayon dito sa ating listahan ng mga bagong itinala sa Aklat ng Buhay. Joke lang. Kung kayo ay noon pang isang araw o nung nakaraan, simula nung maligtas kayo, dahil nanampalataya kayo sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, sure po, kayo po ay naka-bold letter na ang pangalan sa Aklat ng Buhay. So, ating kilalanin, ng ating mga bisita. Okay lang ba kayo dyan? Okay pa? Hindi pa, yung medyo sumasama ang lasa dahil sa banas, ay pwede po kayong pumunta doon sa lugar na kung inaakala nyo ay doon kayo okay ang pakiramdam. Huwag kayong magtitiis dyan kung sa tingin nyo, sa inyong kalagayan, ay kayo parang tataas ang inyong high blood, ay kayo ay lumipat ng tayo. Maghanap kayo ng magandang pwesto. At naunawaan po natin yan dahil talaga naman po napaka-banas. So, ang mga nakalagay dito sa ating listahan, unang-una ay si Raymond Aranyo. Ayan, salamat sa Diyos. Bibilisan ko na lang ha. Bibilisan ko na lang. Wala na masyadong palamuti kasi madami ito eh. From Palangka, Grace Austria, Palangka. Amen. Brian Mendez from Pulo. Amen. Si Brian pala yun ha. Si J.M. Maglinte, Pulo. J.M. Salamat, Brad. Kenneth Mendez. Yun. From Pulo din. Welcome, Kenneth. Renel Garcia. Ayun. Salamat. From Pulo. Salamat, Utoy. Mia Cupo. Aba, yung ate. Ate, sino ba talaga mas matanda siya yung dalawa? Mas bata siya eh. From Santo Cristo. Kapatid ni Brother Jim. Ano to? Lorraine Sambilla. Lorraine ka nga to? Lorraine? Tama? Ha? Ayun, salamat ineng from Don Luis, Sambilla. Then Beberlin de Torres, Dagatan. Salamat ineng, sa presensya. Alaysa de Torres. Amen, welcome. Charis de Torres. Welcome from Dagatan pa rin. Eric de Torres from Dagatan. Yan ba yung kinaon ni Jojo kanina? Jojo, ikaw ulit mag-aatid niya na mamaya. Annalisa Alfaro, Lapu-Lapu. Ayun. Jester Pesimo, Dagatan. Nasaan nyo? Si Jester. Ayun, Brad, salamat sa iyong presensya. Randel Batronel, Dagatan. Sino yun? Okay, salamat sa Panginoon. Norilyn Mendoza. Ayun ko, ma'am, salamat po sa inyo. And si Chelsea Mendoza, salamat po. Kurt Mendoza, anak din. Amen, salamat, Kurt, sa iyong presensya. Sarah Jane Rosco. Ayun, salamat, Sarah Jane. From Mahabang Parang po ito, Mahabang Parang tayo. Si, Gupit, Glayain, Gupit. Sino po siya? Ayun, salamat ineng sa iyong presensya. Mahabang Parang. And si, Lugel Hurto. Yun ba ang tama pronunciation? Tama? Lugel, okay. Salamat, Miss Hurto sa iyong presensya. Mahabang Parang. Si Laurel ba ito? Yan, pambira. Hindi ko palibasa naka-face mask kaya hindi ko nakikilala. Si Laurel pala yan, no? Welcome ineng sa inyong mga taga-Mahabang Parang. Okay? Meron naman dito ang taga-Bukal. Si Romalisa Bayanin. Romalisa, salamat po. From Bukal, Batangas City. At Jeric ba ito? Clerigo? Salamat, Brad. From Bukal, Batangas City din. Juliana Marie Angeles, Kalansayan. Ayun, salamat po. Vanessa Joyce Angeles, Lumil. Ayun, salamat po, ma'am. Then, Mark Joseph de Borja. Salamat, Brad. Siyempre, sa Lumil uli. At James Vincent Alday. Lumil uli. James, salamat, Brad. Siyempre, siya. Then, si Tatay Dalmasio from Lapu-Lapu 2nd. Salamat po, Tatay. Si Brother Rani de la Cruz. Nasa? Si Rani? Brother Rani? Okay. Then, si Darrell Alvarez ba ito? Darrell ba ito? Farrell. Salamat, Brad. From Dagatan uli. And Joshua Albay.
Yun, Brad, salamat sa iyong presensya. Dagatan uli yan. Di ba yung mga kinaon ni Jojo, yung banaputi? Hindi. Aba, marami pala mga taga-dagatan, ano? Oo nga. Si Inay Ving Mendez. Kasan? Nasaan siya? Ayun, nakataas nga pa ng kamay. At si Aini Mendez. Amen. Salamat si Diyos. From Pulo na ito. Jamilia Garcia. Nasaan si Jamilia Garcia? Ayun, okay. Gladys Garcia. Ayun, salamat po. April Garcia. Amen. Pamilyahan ito, no? Then, Ma'am Madel Muog, Don Luis. Ayun, salamat po. Ang aming si Ma'am Teacher. Then, si Pan 39 ay si Rose. Ano po to? Arap Singh. From Uluhan. Rose. Sino si Rose? Ma'am, salamat po sa inyong presensya. Amen. From Uluhan. Si Anjuri Timinya. Kipot. Si Anjuri. Ayun, salamat Anjuri sa inyong presensya. Tatay Dalmasio. Abay, 2 beses. Napalagay dito. Si Sheila May Rodriguez. Sheila May. Ayun, salamat po ma'am sa inyong presensya. Lumil yan, Lumil. Then, Louie Baflor from Uluhan ito. Louie, nasa si Louie? Ayun, Brad, salamat sa iyong presensya. Nakakatuwa daw itong patutuon ni Louie. Ano? Siya na ngayon ang nag-aakay sa kanyang kuya. Na dati siya ang inaakay, ngayon siya nag-aakay. Ano? Amen. Pagpalain ka na patuloy ng Panginoon, Brother Louie Baflor. Then, si Mikos Kanyabiral. Yan, salamat bro sa iyong presensya. Renzel Di Makulangan. Nasa si Renzel? Ayun, nasa kanan palang dulo. Okay, Mika Kanyabiral. Ayun, salamat po. Si Easy Binancio. Ayun, nasaan si Easy? Ayun, okay, nagganon lang siya hindi ko napansin. Darrell Di Castro. Ayan ang mga magkakabarkada, ano? Angel Marcaida. Amen, mga dalaga na itong mga batang ito. Rosalyn Garcia. Ayun. Asel Regio. Ayun, salamat po sa mga taga-uluhan na ito. Then si Baby Lara. Ayun, Baby Lara. Nasa si Baby Lara? Ikaw pala yaan. Akala ko kung sinong professional ma'am ng nakaupo doon na pa. Sino kaya iyon? Yan po ay dati ng binabible study. Panahon pa yan ni Michelle Makalintal na anak na bunso ni Sister Mayet. Ano po? Salamat. Ikaw ba yung nag-guard pa rin hanggang ngayon? Okay, so siya po ay nagtanong sa akin noong isang araw through chat at yan, naimbitahan po siya dito, siya nagkusa. At salamat sa Diyos kasama natin na si Baby Lara, taga Taysan po. And welcome. Amen. Always welcome. Si Lebelin Lagumbay. Lebelin. Ayun, salamat po, ma'am, sa inyong presensya. Bisita ni ano yan? Ni Sister Ayun, si Sister Teresa Pandilin. Salamat, ano? At yan ay kahapon ay yan na rin ang pinaka-pator ng mga mothers, ano? Sa ang daming alam na contact niyan for Bible study. Si Sister Teresa, ano? Salamat sa Panginoon. At ginamit ni Sister Winilyn Flores de Maculangan ang kanyang kotse para gamitin sa gawain ng Panginoon sa visitation Bible study. Purihin ang Panginoon. Then Roma Hernandez. Aba, nasa si Roma? Ayun pala yung si Roma. Akala ko naman ay kung sinong napakaganda dun sa pwestong yun. Ano? Yung pala si Ma'am Roma Hernandez. Welcome ineng. Salamat sa iyong presensya. Then si Shildin. Amen. Shildin. Nasaan? Ayun. Welcome po. Salamat po sa inyong presensya. And si Inay Meli Aguila, salamat po sa inyong presensya. Amen. Then, si Inay Morena Ramos, salamat po. Yan, from Concepcion, Batangas City. Ano po, ina ni Sister Leia. Virginia Caragay, salamat po sa inyong presensya. And Junicia Roba, narito rin pala, mga taga, ano gan lugar yon? Kina Inay Junicia na yon. Anong tawag daw? Junicia Ronda, anong lugar na sa inyo yon? Lalayat pa rin. Okay, salamat po, Inay Junicia. Ano po? At pagpalain ko yung patuloy ng Panginoon. Then si Jomark Garcia? Jomark Garcia? Sino yun? Ano? Jomark Aguila pala? Aguila? Ayun, salamat bro sa iyong presensya. Mali ang basa ko. Taga-Concepcion layo.
Then si John Paulo Velasquez. Ayun na siguro katabi. Welcome, Brad. Ano? So, meron tayong 61 visitor. Meron bang hindi nabanggit na bisita? Ayun, merong hindi nabanggit. Ay, sus, kulang ating mga naglista. Si Roan May, Ronda at yung kanyang kasama. Ano nga pangalan, Brad? Christian? Ayun, salamat bro sa iyong presensya. Welcome, Kita ko kagabi, binabible study ng fathers yan. Amen, So, 63. Then, yung ating umaatin sa baptism, si Sophia, 64 visitors. Meron pa yan. Sino yun? Joy Solares, yung anak na salamat salamat sa iyong presensya. So, ilan yung bisita natin? 65. Ayun, 65 visitors, purihin ng Panginoon. At yan po ay dahilan sa araw-araw na pagmamalasakit ng mga naligtas para ang mga hindi pa nakakatiyak ay mapalalahanan po ng kaligtasan ng kaluluwa. Ngayon, ganito po, nasa huling bahagi na tayo. At naunawaan ko po ang inyong sitwasyon na medyo mainit diyan sa inyong lugar. Pero kung kumustahin ko ulit kayo, okay lang ba kayo dyan ngayon? Okay lang? Ha? May isa pang bisita, sino? Ayun, anong pangalan? Pambira, hindi na. Mark Alan, salamat Brad. Taga saan si Mark Alan? Taga saan? Pambira, hindi nakakita sa Sa susunod pala, magpiprinta tayo ng visitor slip. Nakalimutan ko palagi. Okay, 66 ang ating bisita ngayong umaga. Ngayon, babaguhin natin ang sistema natin. Ngayon, ng ating Sunday School. Ang gagawin, kasi wala tayo ditong screen, magkaroon tayo ng question and answer. Ang gagawin natin question and answer, yung baptismal class, pwede nang ikuha ni Brother Tupper. Siguro sa labas na lang kayo. Kung gusto mo, buksan mo aking Montero, yung aircon doon, buksan mo para mag-Bible study, para masarap. Okay, so ang tanong natin, ang ating tanungan, ang topic natin about kaligtasan, yung katiyakan ng langit. So, ang ating bibigyan ng malaking pagkakataon na magtatanong, una at higit sa lahat, mga bisita. So, ang gagawin nyo, kuha kayo ng ballpen at papel, at inyo pong ilista, kasi baka nahihiya kayo, huwag nyo ilagay inyong pangalan, tapos merong iikot sa inyo para kuhanin yung question ninyo, at babasahin ko dito, at kung kaya kong sagutin, di praise God, ating sasagutin ayon sa Bible, pero kung di ko kayang sagutin, ay di ako ay may assignment sa inyo. Ganun lang po, hindi ako nagyayabang na alam ko na ang lahat, sapagkat sabi rin naman ng Biblia, ang pag-aaral ay walang katapusan, sapagkat ang ating pong Diyos ay wala ring hanggan at walang katapusan. Kaya yung mga inire-reveal niya sa Biblia, yan po ay depende po sa ating paglago. So ngayon, dadako na tayo sa ating question and answer sa ating ngayong Sunday School. Kasi masyadong mabanas doon. Yung 64 na yan, dadalhin mo yan doon sa salvation class. Para sa clarification, medyo mahirap. Kaya dito na lamang at magkaroon tayo dito ng unang-una higit sa lahat, mga bisita ang ating bibigyan ng pagkakataong magtanong. Ang topic po, huwag kayong lalabas doon sa kaligtasan. Ibig sabihin, ano ba ang paraan ng kaligtasan, yung katiyakan ng kaligtasan, yung mga issue about sa kaligtasan. Ano mang issue may kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa, sa apoy ng impyerno, yun po ang subject natin. Kung bakit hanggang doon lamang, kulang tayo sa oras, dapat nakapokus lang po tayo doon para hindi sabog ang discussion. Sige po, huwag kayong mahiya. Magsulat kayo at dadalhin dito ng mga makakakuha ng inyong question at babasahin ko po at sasagutin natin. Meron na ba? Parang ako'y pagod na pagod dito sa ating ito. Okay? Sige. Bigyan ng pagkakataon ang mga bisita natin para direct to the point yung ating discussion. So tayo po ay ngayon po ay alas 10 lamang. So, dahilan sa tayo maraming shortcut, hanggang 10:30 tayo. At nang sa ganun po ay yung uuwi at magpapahatid ay may ahatid. So, 30 minutes tayo ngayong Sunday School. Sige po, maglagay kayo ng question sa inyong mga papel. Huwag kayong mahihiya, ha? Mga kapatid, tayo po ay Sunday School. Pag sinabing Sunday School, two-way communication po. Laging may right, magtanong, privilege ang mga nakikinig.
Huwag kayong mahihiya. Hindi ho tayo dito magdidebate, hindi tayo dito magtataasan ng pride, kundi tayo po'y mag-aaralan para sa ating patuloy na paglago. Uulitin ko, hindi ko sinasabing alam ko na ang lahat. Ako po ay patuloy pa rin nag-aaral, pero pagdating sa kaligtasan, sa doctrine po, ay alam na po natin ang katuruan na yan. Okay, nasaan ang tanong? Kung meron na. Ibigay na sa akin, kahit isa lang, okay na, para maumpisa na natin. Oh, meron na. Okay, huwag nyo na ilagay yung pangalan ninyo at nang hindi na kayo mag-alala. Ano? Ha? Oo nga. Okay, mga kapatid. Ayan, meron ditong napakagandang tanong, napakasimple. Walang nakalagay na pangalan at okay lang. Paano po maliligtas ang isang tao? Okay, makinig kayo miigi ha. Ito ang sulat dito, so napakaganda mula ito sa kanyang puso. Paano po maliligtas ang tao? Okay, una muna ating liwanagin yung salitang ligtas o maliligtas kasi meron pong iba't ibang pinatutungkulan ang salitang ligtas o pagkaligtas. Merong kaligtasan sa kamatayang pisikal. Pag yun ang ibig mong sabihin, wala pong kaligtasan sa kamatayang pisikal sapagkat ang sabi ng Hebreo 9:27, nakatakda sa tao ang mamatay na minsan. Ayan po ang sementeryo na Kaabang. Lahat ng bayan ay mayroong sementeryo sapagkat accepted fact na ang kamatayan po ay nakatakda sa bawat isa. Wala pong hindi mamamatay. Maliban na lamang mag-rapture at kung ikaw ay ligtas na. Yun ang ikalawa nating kahulugan, yung kaligtasan na ikalawa, kaligtasan sa kabilang buhay sa apoy ng impyerno. So yun po ang isang pakahulugan dito. Yung isa physical na kapahamakan, yung kamatayang physical, wala po doong solusyon sapagkat lahat tayo nakatakdang mamatay. Pero, merong rapture. Yung sakaling bumalik ang Panginoong Hesukristo, nabuhay ka pa, at ikaw ay ligtas na, ito yung ating liliwanagin ngayon, kung tawagin ligtas ka na, hindi ka na pa impyerno, palangit ka na, hindi ka na makakaranas ng kamatayang physical. Ang mangyayari sa iyo ay translation of the body from physical body to heavenly body. Yung mga namatay naman na ligtas sa rapture, sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon, ang mangyayari sa kanila ay resurrection unto immortalized or heavenly incorruptible body. Ngayon, ang tanong, paano makakasama doon sa rapture? Paano maliligtas sa impyerno? Sa madalit salita, kung ang pag-uusapan ay bahagi nating tao, wala po tayong bahagi. Wala po, ibig sabihin wala tayong bahagi, wala kang gagawin. Wala kang pagpapawisan. Wala kang pagsasakripisyuhan. Wala kahit isa. Ang kailangan lamang yung ginawa nung nagkatawang tao. Ano? Ang Panginoon Jesucristo, yung kanyang sakripisyo, yung kanyang paghahandog ng kanyang buhay, yung kanyang kamatayan sa krus, pagkalibing, muling pagkabuhay. Ang tawag doon sa English ay gospel. Sa Tagalog, ebanghelyo. Sakripisyo po yun ng Panginoong Diyos, gawa ng Diyos para sa ating kaligtasan, para huwag tayong pumunta sa impyerno. Ang atin lamang po ay response. Response ng puso. Ipapahayag ng bibig. Roma 10:9 hanggang 13. Yun lang po. At yung pagpapahayag mo mula sa iyong puso, ipapahayag ng bibig yung pagtanggap kay Jesus sa puso bilang tagapagligtas dahil naunawaan mo yung kanyang sakripisyo. Ano nga yung sakripisyo niya? Kamatayan, pagkalibing, muling pagkabuhay, hindi po gawa ang pagtanggap o ang pananampalataya. Yun po ay response ng puso. Maliwanag pong sinabi sa Efeso 2:8 hanggang 9. Ang sabi doon, for by grace are ye saved through faith. It is not of yourself, it is a gift of God. Ano? Sa biyaya kayo nangaligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang sabi sa English, sa verse 9, not of works, lest any man should boast. So, alin ang not of works? Ayon sa sinasabi ng verse 8 and 9, salvation. At kung hindi not of works, ang salvation, paano makukuha ang salvation? By faith. So, ibig sabihin, ang faith is not a work. Ano, gaya ng sinasabi ng ibang mga aral. Kaya ang atin pong response lamang para maligtas, ang puso natin magpahayag sa bibig na tayo'y sumasampalatayang kaya ang Panginoong Jesus ay namatay,
inilibing at piling na buhay ay para sa ating katubusan, kapatawaran at kaligtasan. Pag yun ay naging karanasan mo na, ligtas ka na, hindi ka na pupunta sa impyerno, tagalangit ka na. Ang equivalent, pag nagpahay ka ng pagsampalataya, sabi ng Juan 1:12, magiging anak ka ng Diyos. Galatia 3:26, magiging anak ka ng Diyos. Ano ho? So, ang ating kaligtasan ay hindi sa ating relihiyon, kundi relasyon. Okay? So, sana po naging maliwanag sa atin pong nagtanong nito na simpleng-simpleng tanong. Ano po? So, kung meron pang follow-up question ang gumawa ng tanong na ito, malaya po kayo. Ano po? Baka meron pang gusto pang i-follow up na question. Okay, para maligtas ang taong nawala ng pananampalataya, paano maliligtas ang taong nawala ng pananampalataya sa Diyos? Okay. So, tandaan natin, hindi, on the first place, hindi ang level or amount ng iyong pananampalataya ang magliligtas sa iyo. Ang magliligtas at nagliligtas ay yung sinasampalatayanan. Dahil yung sinampalatayanan ay tama ang Jesus, dahil yung kanyang ginawa, na kanyang sakripisyo nga, death, burial, and resurrection, yung pagsampalataya mo doon, yun ang nagligtas sa iyo, yung sinampalatayanan mo. Hindi yung pananampalataya mo ang nagligtas sa iyo. Okay? Yung pagsampalataya mo, yun lang ang time na na-receive mo ang free gift of salvation. Yun ang medium, yun ang way para ma-receive mo ang free gift of salvation. Ngayon, pagka ikaw ay saved na, tandaan natin may dalawang klase po ng pananampalataya sa Bible, faith in relation to salvation. Yan po ay nakafocus sa sinampalatayanan. Hindi ho sa sumampalataya at pananampalataya, kundi sa sinampalatayanan. Okay? Kaya fix po yan. Ang equivalent noon, may relationship ka na. Anak ka na ng Diyos. You are justified in the sight of God because of Christ. Yung ikalawang klase ng faith, faith in relation to Christian living. Ito yung ang pinagsasalalayan ay yung sarili naman na sumampalataya sa Kristiyanong pamumuhay, kailangan mong may tiwala ka sa Diyos sa lahat ng mga bagay sa iyong paglilingkod at mga pangangailangan mo sa buhay. Kailangan meron kang faith sa Kanya o trust or pagtitiwala. At yun minsan ang pabago-bago. Baka yun ang tinutukoy mo. Kaya dapat maliwanagan mo, kaibigan, na dalawa ang klase ng faith. Yung faith in relation to salvation, fix po yan. Hindi po tinatanong dyan yung amount or level ng iyong pagsampalataya. Okay? Yan po ay by relationship. Ang sabi ng Roma 1:16, ang gospel, ang power of God unto salvation to them that just believe. Okay? Ngayon, yung Kristiyanong pamumuhay, ang sabi ko nga kanina, pag bagong tanggap ka, ang tawag siya ay baby Christian. Bata ka pa sa pananampalataya. Baguhan ka pa lamang sa pananampalataya. Marami ka pang hindi alam sa Kristiyanong paglilingkod, Kristiyanong paraan ng pamumuhay habang nasa lupa ka. Kailangan mong lumago. Pag hindi ka lumago, ang pananampalataya mo na may kinalaman sa Kristiyanong pamumuhay, weak. Pwedeng ikaw ay makalimot. Okay? Pero hindi nawawala ang kaligtasan sapagkat hindi doon nakabase ang kaligtasan. Naintindihan ba mga kaibigan? Amen? Paano maililigtas ang taong nawala ng pananampalataya sa Diyos? Kasi pag sabing nawalan, dati meron, di ba? So parang namumroblema siya. Kung halimbawa, dati siya sigurong masigasig na mananampalataya, nag-backslide, nawala na yung kanyang tamang paraan ng pamumuhay bilang mananampalataya, ang definition na doon, nawala na ng pananampalataya. So ang tawag po doon, nag-backslide. At minsan, nakakabot pa nga sa tinatawag na carnality, yung nabubuhay sa laman, parang unbeliever. So hindi nawawala ang kaligtasan. Ang nawawala po, mga kaibigan, mga kapatid, ay ang joy of kaligtasan at ang blessing sa lupa ng kaligtasan at yung spiritual strength at yung pong kaayusan ng pamumuhay, effectivity, biyaya ng Diyos na ikaw ay pwedeng pagpalain materially, financially, physically, maaring yun ang mawala, pero ang kaligtasan, nakafix po yan. Once saved, always saved sa Biblia. Okay? So I hope na nadagdagan na nasagot po ang tanong na ito. Okay.
Hindi natin po pwede at hindi dapat paglahukin ang Kristiyanong pamumuhay sa paraan ng kaligtasan. Magkaiba po yan, ha? Huwag yung paglalahukin. Pag pinaglahok yan, magulo na yan. Nawawala ng kaligtasan dyan. Kasi hindi po yun ang tamang pagdidivide ng Word of God. Pastor, ligtas na po ako. Amen. Tapos, nakakagawa pa rin po ako ng kasalanan. Ang tanong po ay kung mapupunta pa ako sa impyerno. Thanks po. Okay. Kung ligtas ka na, sabi ng ating paliwanag kanina, may relasyon ka na. Juan 1:12. Sino pwedeng magbasa ng Juan 1:12? Sino pwedeng magbasa ng malakas para ito po yung ating maklaro po sa ating mga kapatid at kaibigan? Sige po, pakibasa. Juan 1:12. Pakibilis ng mga mananampalataya, mga members. Bagal? Kaya naman Okay, salamat. Pasinin nyo ha, ulitin ko yung binasa ni Brother JJ para masabi nyo na hindi yung gawa-gawa niya. Talagang nasa Bible yan. Babasahin ko. But as many as receive Him. Pag sinabing as many as, unlimited. Amen? Praise God. Andun siya hindi nagtatangi. Amen? So, wala siyang tatanggihan. As many as, unlimited. To them, gave He power to become the sons of God. Ano daw ang ibinibigay na kapangyarihan o karapatan sa isang nag-receive sa Panginoon Kristo dahil naunawaan niya ang gospel? Naging anak ng, ano ang tawag John? Relationship o fellowship? Relationship. Ano po? Even to them that believe on His name. Pagka ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus Kristo, yun ay pagpapahayag ng iyong pagsampalataya sa Kanya. Ayon po sa talata. Na ang sabi ng 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Ano po? So, yan po ang sovereign will ng ating Diyos na pagka ikaw ay sumampalataya, ipinanganak ka na niya. Hindi sa ating sariling kalooban, hindi din sa ating laman o physical, kundi yan po ang kanyang sovereign will. Na pagka sumampalataya, ipinahayag sa pagtanggap, anak ka na ng Diyos. Ngayon, ikaw, bilang ikaw ay isang anak, lahat ng narito, anak lang, di ba? Lahat ng narito, kahit ina, ama, ay may magulang yan na pinanggalingan. So, ang tanong natin, yung bang inyong relasyon bilang ikaw ay anak at ama mo siya o ina mo siya, ay mayroong paraan para maputol o mawala? Yung relasyon? Wala. Okay? Maliwanag yon. Pero yung fellowship ninyo na masarap, maganda at sweet, pwede bang masira? Pwede masira. Ano ang sumisira ng magandang fellowship sa pamilya, sa tahanan, sa isang relasyon? Kasalanan, tama? Pagkakamali, pagkukulang, yan. Pero ang relationship hindi mawawala. Saan nakabase ang kaligtasan ng isang naligtas? Sa fellowship sa Diyos o sa relationship sa Diyos? Relationship sa Diyos. So, hindi po kayo pupunta sa impyerno matapos kayong maligtas at magkasala. Pero, ito ang pero. Kung ba ganun ang doktrina ng Biblia, aabuso ka na? No. Bakit? Hindi nga ikaw pupunta sa impyerno, kundi sa langit pa rin. Kaya lang, pag hindi ka nagsisi, gagarutihin ka ng tatay sa langit. Pupwedeng mabangga ka sa daan. Pupwedeng magkasakit ka. Pupwedeng gamitin ng Panginoon ang hospital, ang sementeryo, physical death. So, hindi nawawala ang kaligtasan, pero nang gagaruti ang ama sa langit, ang tatay sa langit. Kaya hindi pa rin pwedeng abusuhin, no, kung hindi nawawala ang kaligtasan, kahit magkasala, sinasadya man o hindi, hindi pwedeng abusuhin. Bakit? Magugupakan ka ng tatay sa langit. Sa Batangas, maaasbaran ka. Okay? Kaya ang salvation ay once saved, always saved, sapagkat hindi natin yan gawa at wala tayong bahagi niya, kaya wala tayong magagawa para mawala yan. Pero yung joy of salvation, mapapalta ng sadness, soreness. Bakit? Mapapalo ka. Ano ho? Ay pag ang Diyos minsan ay namalo, ay masakit. Masakit mamalo ang Diyos. Tatandaan natin, hindi nagbibiro ang Diyos. Okay, sana naliwanagan itong tanong na ito. Ano? So, hindi po nawawala ang kaligtasan, pero hindi po pwedeng abusuhin dahil physically magagaruti ka ng tatay sa langit.
at maraming maapektuhan sa iyo. Minsan, ang pamamalo ng Diyos, hindi direkta sa iyo nagkamali, kundi sa iyong loved ones. Sa loved ones mo. Ano ho? Nagtataka yung iba, bakit naman ang papaluin na iyan? Nagkasala naman iyon. Minsan kasi, pag sa iyo pinadapo ang palo, hindi ka, parang yung bata na pag hindi naman masakit. Diba? Gano'n, pinalo mo na yung bata, hindi naman masakit. Pero kuhanin mo yung laruan yan. Iiyak yan. So, iba't ibang paraan ang ginagawa ng Diyos dahil kilala ka ng Diyos kung paano kanya ididil. Kaya tayo po, hindi pwedeng umabuso kung hindi nawawala ang kaligtasan. Okay, meron pa tayong 15 minutes. Bakit po ang tao mahirap magbago? Wala na ba silang pag-asa maligtas? Okay. Ang katotohanan po talaga, pag wala ka sa Panginoong Hesukristo o wala kang pananampalataya pa, hindi ka paligtas, wala ka pang relasyon sa Diyos, hindi mo talaga kayang magbago. Ano po? At hindi ka talaga maliligtas sa sarili mong kakayanan. Kaya ang kailangan mo tagapagligtas. Ang kailangan mo ay kapatawaran. At yun na nga ang ginawa ng Panginoon Kristo. Ang Panginoon Kristo ang iyong kailangan at solusyon. At maging sa iyong tinutukoy, kung sino man itong iyong tinutukoy na tao na mahirap magbago. Alam nyo, sa sanlibutan ang katuruan, kabaligtaran sa Biblia. Sa sanlibutan, magbago ka para maligtas. Sa Biblia, maligtas ka muna at kakayanin mong magbago utay-utay. Okay? Yun po, wag babaligtarin. Sa sanlibutan talaga kakaiba. Ikaw talaga ang pahihirapan na kung saan hindi mo naman talaga kaya. Kaya nyo, sino taas dito ang kamay na hindi niya kaya niyang huwag magkasala sa maghapon? Alam nyo, may dalawang klase ng kasalanan. Sin of omission, sin of commission. Ano yung sin of commission? Yung mali mong nagawa. Alin yung sin of omission? Yung dapat mong ginawa, hindi mo ginawa. Ang tawag dyan pagkukulang, kasalanan pa rin yan. At bukod doon, hindi ka pa nagkakasala, pa-impyerno ka na. Bakit? Isinilang na? Di ba? So kahit magbago ka, na hindi mo naman talaga kaya, wala kang pag-asa. Ang kailangan mo, tagapagligtas. Kaya anong gagawin natin? Purihin ang tagapagligtas. Kaya hindi tayo po pwedeng maging mayabang dito at magyabang, kundi magpapakababa tayo at magluluwalhati sa nagligtas sa atin. I hope nasagot po yung tanong. Okay. Sinabi pa niya kanyang pangalan, huwag na nating basahin. Ano po? Kapag po ba ligtas na at nagkasala at nagawa ng kasalanan ay ligtas pa rin po. Siguro kanina nasagot na natin ito, iba? Nagka-doble-doble yan kasi iba naman ito eh. So salamat, at least meron siyang kamalayan. Lagi niyong tatandaan, pag tinanggap o sumampalataya ang isang individual, dalawa po ang napapabalik sa kanya, sa Diyos. Relationship and fellowship. Pag nagkasala tayo, ang nasisira, fellowship. Ang relationship, hindi. Ang ating kaligtasan nakasalalay sa relationship, hindi sa fellowship. Ang fellowship, sinasalalayan ng ating material na pangangailangan panlupa at pang-physical at pang-earthly na pamumuhay. Pag okay ang fellowship mo sa Diyos, matutuwa ang Diyos mag-bless sa iyo physically, materially, and financially, at maging dito sa mga bagay na panlupa. Yung fellowship ay ayusin natin. Okay? I hope maliwanag yan. May oras pa. Salamat sa Diyos, kahit papaano, nakakaraos tayo, kahit walang kuryente, walang electric fan or aircon. Ano ang rapture? Abay, maganda itong kanyang tanong. Ano ang rapture? Okay. Yung salitang rapture mismo, wala sa Bible. Pero yung pakahulugan ng rapture, nasa Bible. Ano bang ibig sabihin ng rapture? Ito po ay pagdagit. Ano po? Paglipat mula sa isang lugar patungo sa isang lugar. Transferring from one place to another place. Ano yon? Mula sa lupa, pag bumalik ang Kristo sa tinatawag na second coming, yung first phase of second coming, na kung tawagin niya yan ay rapture na ang mangyayari, tayong mga ligtas na buhay ay itatranslate mula sa physical body, magiging heavenly body, tayo po ay doon masusumpungan sa kaitaasan. At yung mga namatay na ligtas, ang magaganap sa kanila ay resurrection. Pero yung mga hindi ligtas na namatay, sa dulo pa ng panahon, sa huling panahon pa yun. Ang tawag sa mga ligtas na pagkabuhay na maguli ay
first resurrection or unang pagkabuhay na mag-uli. Okay? So yung rapture magaganap pag bumalik ang Panginoon. Ang tanong, kailan siya babalik? Walang sinabi ang Biblia kung kailan ang eksaktong pagbabalik niya. Basta ang kanyang sinabi, unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 2, siya'y babalik na gaya ng magnanakaw sa gabi. Hindi mo ine-expect. Kaya kinakailangan, lagi kang tapat sa Diyos na para makasama, para ikaw pagharap mo doon sa hukuman ng mga ligtas. Kasi after rapture, ang magaganap ay judgment seat of Christ, magbibigay na ng mga reward, ng mga award. Yun po ay bunga ng ginawa mo nung nasa physical body ka pa simula nung maligtas ka at mag-rapture o mamatay ka physically pagharap sa judgment seat of Christ. So hindi ka hinahamong magtapat para ikaw ay sure nakasama ka sa kaligtasan. Hindi po. Hindi ikaw ang magliligtas ng sarili mo. Okay? Kaya ka hinahamon na magtapat para at least hindi man naligtas yung unsaved loved ones, matapat kang nag-akay sa Kanya, at least mababawasan yung iyong kalungkutan at regrets. Ginawa mo ang best mo pero matigas ang puso't kalooban ng aking mahal sa buhay, ayaw sumampalataya sa Ebanghelyo, laging gusto dun sa relihiyon at sa kanyang sariling katwiran. So ginawa ko ang best ko. Kasi hindi natin pwedeng pilitin ng tao. Ang kailangan natin paliwanagan to the extent na ang dating pinipilit sila dahil hindi naman masamang pilitin kung tama naman ang ating gustong mangyari sa kanya. Pero to the extent na tututukan mo ng barel o babantaan mo na ay hindi ka na makakapasok dito sa bahay pagka hindi ka umattend sa amin. Hindi ganon. So, gagawin mo ang lahat ng maayos na pag-persuade. Yung pag-akay sa kanya para maunawaan niya ang Ebanghelyo. Para siya ay maligtas. So, ang rapture ay for the believers. Sa mga ligtas. John 14 verses 1 to 3, ang kailangan mo lang ay maging mananampalataya ng Kristo, of course, nung kanyang Ebanghelyo, at pagbabalik niya, kasama kanya sa kanyang kukuhanin dito sa tinatawag na rapture. Kaya lang hindi natin alam kung kailan. Maaring mamaya o bukas. Kasi ang rapture ay any moment, imminent return of Christ. Walang nakakaalam. In a twinkling of an eye. Gano'ng kabilis yun? Kausap mo lang yung unbeliever, loved ones mo man yan o kaibigan mo o kakilala mo o hindi, biglang nag-rapture, pumikit lang, napapikit lang, napakurap lang ang iyong kasama, wala ka na. Ang karap na niya, yung iyong kasuotan at yung pustiso. Yung ikaw na mismo, napalta na ng heavenly body, naroon ka na sa alapaap. At yung mga na-resurrect ay magkakasama na doon at sasalubungin sabay-sabay ang Kristo doon sa hangin. Kung gusto nyo ng talata, unang Tesalonica, Kapitulo 4, talata ang 13 hanggang 17. At unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 50 hanggang 57. Yan po ang mga talataan. Titus chapter 2, verse 13. 1 John chapter 3, verse 2. Ano po? So marami pong mga pahayag ang kasulatan patungkol po diyan sa rapture. Tandaan nyo, may dalawang mukha ang second coming, rapture and revelation. Sa rapture, invisible siya sa mga unsaved. At ito po ay hindi siya bababa hanggang lupa. Diyan lang siya sa taas. Kanya lamang pong dadagitin. Kanya lamang pong kukuhanin, itatranslate, irarapture ang mga living saints. At ang kasunod po nun ay judgment seat of Christ, then marriage of the Lamb to the church. Then sa lupa, ang nangyayari ay 70th week of Daniel or 7 years tribulation period. Ano po? Then after nun, saka pa ang revelation. So bababa na ang Kristo, kasama na ang mga ni-rapture. So sa rapture, Jesus Christ will come for His saints. Sa revelation, Jesus Christ will come to earth with His saints. Kasi na-rapture na. Nagkaroon ng judgment seat, nagkaroon na ng wedding of the Lamb, then magkakaroon ng marriage supper doon sa millennial reign of Christ. So, si Kristo ay babalik sa Revelation para sa Israel. So, ang Israel na unsaved as a nation, ang hinihintay nila ay revelation of Jesus Christ. Ang mga saved, Jews man or Greek, ang hinihintay, rapture. At yun po'y any moment. Okay, I hope na yung pong general na paliwanag ay kahit pa po nakapagbigay linaw, ano po.
Meron pa tayong 6 minutes. Ano po ba ang pinakamahalagang utos sa bawat isa? Kung ang pag-uusapan ay utos, una at higit sa lahat, hindi yan para sa hindi ligtas. Ang utos ay para lamang sa ligtas. Ano ho? Kung tutuusin, sapagkat ang hindi ligtas, ang kailangan niya ay manampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. At pagkatapos, ang utos sa mga naligtas na, unang utos, kasi maraming utos, ay anong pinakamahalaga? Ang unang utos sa naligtas ay magpabautismo. Sa Mateo 28, talatang 19 hanggang 20, na matapos mag-share ng gospel, baptizing them. Yan po ay unang command, unang utos. Ano po? Pero generally, para sa pundasyon ng ating Kristiyanong pamumuhay at paglilingkod, ibigin mo ang Diyos na lalo sa lahat. Hindi kaya ng unsaved yan. Kaya lang yan ng saved. Kahit nga saved na, minsan lumalabo pa yan lalo ng unsaved. Kaya, ang una muna, may proseso. Kailangang lumago ang isang naligtas para yung mga utos gaya ng pag-ibig sa Diyos ng buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, ng iyong buong buhay, ay makaya mong ipamuhay. Kasi baka mamaya dumating naman tayo doon sa umiibig lamang sa salita at sa dila. Pero kulang sa gawa at katotohanan. Ano ang tawag doon? Ngawa ng ngawa. Di ba? Oh. Last question. Eksakto, ano? May pag-asa pa po ang mga taong naliligaw ng landas na ayaw magbago. Ito ho ang pinakasamaring sagot diyan. Hanggat hindi pa namamatay ang kahit na sino, kahit pa yan ay ayaw tanggi-tanggi, hanggat hindi pa namamatay, may pag-asa pa tayong maakayan. Kaya huwag niyo sasabihin na, ay yun, may matagal ko nang inaakay, wala nang pag-asa. Hanggat hindi pa yan namamatay, may pag-asa. Bakit? Pag namatayan ng walang pag-asa, hindi na mahahango sa impyerno. Walang second chance sa impyerno. Si Kristo'y namatay hindi para sa mga namatay, kundi para sa mga buhay pa. Para bago mamatay, diretso sa langit. Para habang buhay pa, ma-enjoy niya ang langit-langitan sa lupa sa pamamagitan ng matapat na pamumuhay at pagsunod sa Panginoon. Okay, may tanong pa? Ang ganda pala na ating Sunday school na yun. Direct to the point. Wala na din ng question pakisabi doon sa baptismal class. Tapos na. Kaya tayo po ay 10:30. At least, hindi na masyadong api. Tayo naman po ay pinagpala ng salita ng Diyos. Yung wisdom na ating narinig mula sa salita ng Diyos ay hindi po yan na ordinaryo at hindi nyo marinig yan kung saan-saan. Okay, hintay lang natin ang baptismal class na yung mga nag-aral po doon. So, yung po ay baptismal class para yung sa mga nagsasabi na siya daw ay tagalangit na, ligtas na siya. Ang unang utos po sa kanila ay hindi kung ano-ano, kundi maging baptized. Baptized believer. Sapagkat diyan po siya mag-uumpisa ng kanyang tamang paraan ng Kristiyanong pamumuhay. Hindi kaya ng individual believer mabuhay at maglingkod sa Diyos ng nag-iisa. Tatandaan natin yan. Ang kaya mo lamang nang wala sa church ay kaligtasan galing sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Pero pag saved ka na, ang Kristiyanong pamumuhay always through the church. Kaya ang Panginoon nagtatag ng iglesia ay para ang mga naligtas ay doon po ma-equip, ma-edify, at sila po ay makapag-evangelize. Ayan. Ayun, tapos na. Ilan yung estudyante mo yan sa baptismal? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Praise God, 5 ang ating pong naatin sa baptism. Hindi ho kasi natin yan na ipinopront at ipinag-aalok-alukan sapagkat yan po ay paggawa ng banal na espiritu sa isang tunay na naligtas na kaunawa ng Ebanghelyo. Kasi sila po ang kusang nagdidesisyon. Okay, tayo po yung magsitayo. Salamat po sa bawat isa. Tayo po yung magwawakas. Maaga tayo, 30 minutes pa lamang before sana ay tayo po ay magtatapos na. Tayo manalangin. Salamat po, Ama, ng marami sa mga kaluluwa na abot nitong nakaraang mga araw na ngayon nga po, Panginoon, ay narito sa loob ng bahay-sambahan upang manambahan po, Panginoon.
Salamat po sapagkat sila po ay nabahagi na ng Ebanghelyo at sila po ay naging positibo ang response kaya sila naririto. Panginoon, tunay na saway niyo po anumang gawa ng kaaway na sila po ay posibleng pigilan at bigyan ng hadlang at problema sapagkat hindi natutuwa ang dyablo na maligtas ang isang tao dahil pag naligtas wala na siyang muling pagkakataong maagaw pa niya at madala niya sa impyerno. Sapagkat ang turo ng Bible ay ligtas ang isang ligtas magpakilanman. Kaya ang pwedeng gawin niya sa isang naligtas ay hadlangan na magpatuloy para hindi maging biyaya at maging dahilan na maakay pa ang mga loved ones. Kaya nawa po Panginoon, gabayan niyo po ang mga minamahal naming mga kapatiran, mga bagong kapatiran. At ang mga anak niyo na nag-aakay, patuloy niyo hamunin at pagpalain ang buhay na sila ay patuloy na maging mga soul winner, Panginoon. Doblehin niyo po ang pagpapala sa inyong mga anak na sa lahat ng paraan ginagawa po ang partnership sa soul winning o pag-aakay ng mga kaluluwa. Ano mang kanilang participation, pagkaon, paghatid, ginagamit ng sasakyan, pagpapakain sa mga soul winners, Panginoon, pagsama sa gawain, Panginoon, ano man ang kanilang ginagawang physical na participation, doblehin niyo po, Panginoon, ang pagpapala sa inyong mga anak na ito. Pagpalaan niyo po kaming lahat, ang inyong mga salita sa aming mga puso. Pansamantala kami po ay maghihiwa-hiwalay o magtatapos. Igawad niyo po mayamang basbas sa inyong bendisyon at ang inyong pag-iingat at patuloy po maging matagumpay ang lahat. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. God bless you all. Huwag pong sabay-sabay lalabas, ano po, ban by ban, ano po. So, Jojo, ihatid mo yung dagatan na kinaon mo. Yung mga kakaunin, na yung mga ihahatid, nung magpapahatid sa van, doon sa berde, ay inyo pong sabihin sa mga driver, huwag kayong magsasabay-sabay sa labas at baka tayo masilip. Yung mga may tricycle dyan, pwedeng magpagamit po kayo, lalo ng mga malalapit lamang, maghatid po kayo. Ano? Habang kayo diyan sa labas, sa bahan natin, sa pintuan, kung sino magpapahatid ng malapit lamang.